Hello mga lods, good morning. Ito na po yung sinasabi ko sa inyo na ang TV na gawang po ng video yung aking paggawa. Ito po ay isang CRT TV, Colin yung brand, pero ito ay China TV board na, converted na. Kaya ginawa ko ito noong June 19, 2019, almost 6 years bago po bumalik at nasira na din. Pero yung kanyang problem is plain raster with multiple retrace line, no display yung kanyang channel, audio video at saka yung volume ay wala po siyang display. Kaya yan po yung isosolve natin. Ngayon panda rin ko po siya, i-plug in natin para kita po ninyo yung kanyang problem. At sumisirit pa yan, meaning may moisture pa yung kanyang likod. So ayan, kung makikita nyo, plain raster with multiple retrace line. Kaya ito ay subukan natin na maayos. Kaya gawan ko ng video. Sabi ko nga sa inyo, ito na po siya. Bago natin ipagpatuloy ang ating video, ay shoutout po natin yung lahat po ng mga sumusuporta sa atin, yung ating mga followers, yung ating mga subscribers na walang sawang sumusuporta at nagsusubscribe. So kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, subscribe and follow na po. Maraming salamat. At kung magustuhan mo yung video natin, pakibahagi naman po sa iba. Comment na din kayo kung ano yung inyong makikita at ma-observe sa aking ginagawa dito sa aking video. Kung meron akong mali, i-correct nyo lang dahil handa naman po akong makinig at susundin yung inyong mga advices. So yan po yung ating isi-solve. Okay, tuloy natin dito sa ating ginagawa. Kadalasan pag ganito ang problem, ang affected po na stage ay yung RGB, yung color, red, green at blue. Nasa likuran po ng ating TV ang tinatawag na RGB stage. Okay, ganyan siya. Pag na-off natin, ganyan siya. Okay, so ito, nandito po sa likod ng ating TV, itong CRT board. Tinatawag ito na CRT. Ito po ay cathode ray tube. At ito po ay tinatawag na CRT socket kasi nakakonekta or nakakabit sa ating CRT neck or sa dulo ng liig ng ating picture tube. Kaya nandito po yung RGB. Yung mga pin dito po ay nandito yung ground, yung G1, G2, nandito rin yung RGB, yung red pin, green pin at blue pin ng ating CRT. At nandito po yung screen na may supply po na 180 volts at nandito yung ating heater na may supply na 5 volts AC. So yan po yung mga titingnan natin kung ano yung dahilan bakit po ganyan yung kanyang picture. Pero dahil po sa ating experience, ang kadalasan or talagang ang trouble nito pag ganyan, plain raster with multiple retrace line, no display, ay nandito sa ating RGB, sa 180 volts na video supply na walang supply yung ating RGB. Kung may mga kulay po, kulay red, kulay green, kulay blue, isa po dyan sa kanila yung may problem. Pero ito ay almost kulay puti, ibig sabihin po yung ating RGB ay totally walang supply. Yan po yung ating makikita na problem. Kung nakikita nyo na bukas na yung ating TV, kasi gusto natin na mabilis yung ating paggawa. Okay, pause muna natin. Tuloy natin, in-adjust lang natin yung ating cellphone. Kaya tayo ng pause. Kung makikita nyo ito, gagamit tayo ng digital multimeter. Gagamit tayo ng voltage checking. Mag-apply tayo ng voltage checking. Isi-set natin sa DC volts yung ating tester. Ilagay natin yung negative, mag-negative reference tayo. Ilagay natin po sa ground o strap yung ating test probe na item. At babasahin po natin yung voltahe dito. I hope makita itong ating tester kung makikita sa ating video. So, i-plug in natin yung ating TV. Ayan. Babasahin natin ngayon yung voltahe dito. May narinig kayong sumisirit, walang problema yon kasi gawa natin ng paraan yan na mawala. Mamaya, ayusin muna natin itong problem. Okay. Babasahin natin ngayon yung ating screen kung merong supply. Screen voltage check tayo. Meron tayong nababasang 411 volts or 415, 16 umakyat po siya. Ngayon, sa katabi po ng ating screen pin ay nandyan po yung RGB. Nasa gitna po yung ating screen pin. So, dito meron tayong ganyan 1.8 volts or 1.87. Dito ay 1.69. At itong isa ay 2.37. Okay, ibig sabihin, yung tatlong kulay, ang supply, pinakamababa yung ating nabasa. At babasahin natin sa AC volts yung ating heater. Kahit na hindi na natin babasahin yung heater,
ito po ay positive na may supply kasi umiilaw nga yung ating screen na kulay puti na may plain raster. Okay, so lagay natin sa EC. Dahil maliit po yung voltahe ay positive 5 volts EC. So mababa po, hindi mababasa ng ating pinakamataas na settings. So ilagay natin sa mababang setting. Ilagay po natin, ulitin natin. Ayan, dito ilagay natin lang sa 60. Okay, basahin natin yung heater. At meron tayong nabasang 4.9 volts EC. So ibig sabihin positive yan. Yan po yung mga tine-check ko dyan pag ganyan po ang problem. Ngayon, yung ating EC na 5 volts ay may 4.9 volts EC tayo na nabasa. Wala nang problema doon. Ang pinaka problema lang ay yung screen natin may 411. Kaya yung ating RGB ay siya yung may problem. Ilagay natin ulit sa DC para maunawaan. Para makita yung number. So ulitin natin, yung screen natin may 428 na, umakyat na. Tapos yung ating RGB may 2.3, merong 2 volts at yung isa ay 2.6. Okay. Yan po ay meron po siyang common na supply na nag-split dahil po sa nilalagay na 10 key resistor para from source hahati siya ng tatlo para mag-supply sa red, blue at green. Yan po yung kanyang design. So yung isa dyan ay may 180. So titingnan natin itong common. Tinatawag natin na common kasi sabay po sila sa isang linya ay yung tatlong pin. So dito wala talaga, merong 1.9 lang. So siyempre 1.9 lang ang pumapasok. Ibig sabihin po yung kanyang supply dyan ay walang lalabas or maliit lang ang lalabas din, 1.9 lang din. Ngayon, nabunot na natin sa outlet ang ating plug. Tingnan natin ngayon kung merong naka-stack, dahil pag merong naka-stack na voltahe ay atin pong i-discharge. Yan po ay yung ipinapakita ko, ay yun yung proper steps na ginagawa natin para maging safe ang ating tester at yung ating kamay hindi po mag-ground. Dahil kahit naka-unplug po ang ganitong TV, yung CRT TV, ay nagkakaroon po ng stack voltage sa mga high voltage filter capacitor. Kaya po siya dahilan na nangunguryente kahit naka-unplug at nasisira yung tester natin. For safe, sa technician at sa ating gamit, titingnan natin kung meron. So, sa ganitong status, natural na wala kasi 1.9 lang nga ang kanyang supply mula sa ating video pin na 180 volts. So, ibig sabihin wala po yan, ayan o, 00. Kasi nga ay walang supply. So itaob natin yung ating TV, bunutin natin muna yung ating tester. Okay, at ang tester natin pala for the better tips, dahil ito ay magastos sa baterya at mahal yung baterya niya, i-off natin kahit siya ay naka-automatic para ma-save natin yung battery. Okay, taob natin yung TV natin. Ayan, nataob natin, sana makita. Okay, hindi makita, ayusin natin yung ating camera. Ayan, hindi siya makita. So iusod natin. Ayan. Ngayon, nausod na natin yung ating TV. Okay. Kailangan kasi makita ninyo yung ating gagawin. Ayan. Kahit malayo kasi buong TV yung kukunan natin, pati yung tester. At yung circuit board. So bunutin natin itong circuit board na ito. Tanggalin natin. Meron siyang screw, tanggalin ko lang. Okay, natanggal na natin. At siyempre gusto nyo sanang makita ng buo pero hindi ko magawa dahil walang tagahawak ng video natin. So ang gagawin ko lang dito, sasabihin ko yung aking gagawin. Ilagay natin yung test probe natin dito sa ground. Titingnan natin ngayon yung 180 dito kung nakakonekta sa taas. Ilagay po natin sa ohmmeter or dito sa ating tinatawag na continuity mode. Hindi na to matatawag na buzzer mode kasi sira na yung kanyang buzzer speaker. Kaya wala na tayong maririnig. So ang gagawin ko na lang dito is iti-check natin yung ating, so hanapin natin ngayon dito yung 180 dito sa ating RGB board at dito sa ating circuit board sa main. So isang capacitor dyan para matunto natin ang 180 volts. Ito may capacitor dito na 250 volts. Tanggalin natin yung ating cellphone. Ito, meron tayong capacitor dito, 250 volts na 10 microfarad. Yan po yung nagpo-produce ng 180 volts. Yan po yung nagbibigay ng filterization sa ating sa ating 180
na paakyat dito. Ito yung sinasabi ko na resistor na 10K. Yan yung kanyang tatlong pin. At yung sabi ko nga, ito yung RGB. Yung tatlong linya na ito. Okay, ayan o. Yan po yung RGB. Ito yung screen. Sabi ko kanina, napagitan sa screen yung RGB natin na red, blue, at green. So ito, yung titingnan natin. Hindi lang makita, hindi masamin na yan. Meron siyang KB na tatak, meaning cathode blue. Tapos ito ang cathode, hindi ko na makita kasi malabo siya. Linisin natin. Okay, nandito na. Ayan o, hindi lang makita masyado. Ayan, ito ay KB, ito ay KR, at ito ay siyempre KG. Meaning cathode green, ito ay cathode blue, or cathode red, cathode green, cathode blue. Kaya tinatawag na RGB. Red color, green color, at blue color. So, yan po yung kanyang laman. At nandito naman yung capacitor na 250 volts na 1 or 10 microfarad. Nalilito tayo. So, yan, papunta yan doon. Magkukunikta yan doon sa taas. So, yan po yung iti-check natin. Okay, binalik natin yung ating phone sa taas. At dito, i-check natin kung merong tayong nababasa na i-zero natin. Ayan, zero na yung ating tester. Okay, hindi lang makita talaga, oh. Ayan. Okay, hindi makita yung ginagawa natin. Pasensya na po. Ayan, i-check natin dito sa 180. Tapos i-check natin dito sa taas. Connected siya. Okay, dahil connected siya, ang ating suspect dyan is yung resistor na nagsusupply dito mula sa ating flyback. So, hindi makita yung ating tester. Sana makita. At susukatin natin sa pamamagitan ng ating tester yung resistor na patawid dito sa RGB natin. Tingnan natin ngayon. Ito yung 180 volts natin. Okay, ito siya. Patawid dito. Merong diode. Tapos ito may jumper. So, wala. Wala yung resistor natin papunta dito sa ating RGB. So, putol yung resistor natin. Yan yung titingnan natin. At saka, bunutin ko po yung kanyang resistor dito sa ating RGB. Ayan. Yan po yung resistor ay dinadaanan po yan ng ating supply papunta sa ating 180. I-check natin yung capacitor na 250 volts. I-check natin gamit yung ating tester. Ilagay natin sa capacitance mode at babasahin natin yung 10 microfarad kung meron. So meron tayong 9.8 microfarad, tama. Ayan, so nakikita nyo, sana makita lang. Kayo na mag-zoom in ng inyong mga camera dyan para makita ninyo yung numero na aking sinasabi. So 9.8 microfarad, ibig sabihin po good yung ating capacitor. So ang next natin is yung resistor. Okay, mamaya na natin ibalik. Tanggalin natin yung resistor na nasa RGB. Alright, so tanggalin natin. Tuloy natin. Kung mapapansin nyo kanina, nung sukatin ko po yung kanyang connection mula dito sa kanyang video pin ng ating flyback transformer. So, wala tayong nababasa, yan o. Dapat ganyan, 0. Kasi ito po ay jumper, ayan. So, nung sabi ko kanina, tanggalin ko yung resistor. Nung tingnan ko, ang jumper ay putol na. Tiningnan ko din yung capacitor, ay good naman, pero bakit wala siyang supply doon? So, ibig sabihin, putol po yung ating jumper. I-check po natin yung diode kasi may diode mode din yung ating tester. Ilagay natin sa diode mode. I-check natin yung diode. Ayan, meron namang 0.49 voltage drop. I-reverse natin. Wala tayong nabasa. Good yung ating diode. Ngayon, ang nangyari is naputol po yung jumper. Dahil sa kalawang po. Yan po yung kanyang dahilan bakit naputol yung jumper. Ito, yung naiwang paa ay tanggalin natin. At hindi nyo na po makikita yung naiwang paa na sinasabi ko. Kasi po, napudpud na po siya. Ngayon, tanggalin ko po yung sinasabi ko jumper na naputol. Ito, ayan. Kung ipapakita ko lang sa inyo, ito, yan na lang po yung natira. Dahil po sa kalawang naputol yung jumper. Ngayon, palitan natin yung jumper at ibalik ko rin yung ating capacitor. Ay, tanggalin natin.
lagyan ko lang muna ng jumper at ibalik ko yung capacitor para hindi umaba yung video natin. Okay, tuloy natin yung ating video. Alright, so nandito na tayo. Balik tayo sa tinatawag na continuity test. Nasa continuity test tayo. Naibalik ko na yung capacitor. Naibalik ko na yung capacitor pala, take note. Siguraduhin natin na sa tamang polarity. Kasi pag nagbaliktad yung pagbalik natin ng capacitor, dahil yan po ay polar capacitor, ibig sabihin may negative at positive. Yung non-polar capacitor, walang negative at positive. Kinakabit po yan sa mga AC lines or sa mga AC circuit na kung saan walang negative at positive na voltahe. Pwede rin yan ikabit sa DC at hindi yan puputok. Pero itong polar na may negative at positive, yan po pag nagkabaliktad ay sumasabog po yan or pumuputok. So siguraduhin natin, kaya double check ko siya. Ito yung negative nakaharap sa akin at kanina nandito yung 250 volts na marking. So confirm at secured yung ating ginawa. Ngayon ay balik na natin yung capacitor. Naibalik ko na yung jumper na naputol, napalitan ko na. At i-check na natin, wala tayong buzzer kasi sira yung ating tester. Okay, sana may maka-sponsor ng ating tester. Okay, dito i-check natin mula sa ating video pin ng ating flyback transformer. I-check natin yung jumper. Ayan, meron na siyang jumper 0, tapos nakakonekta na yan dito sa itaas. Nakakonekta sa taas at nakakonekta na sa ating rectifier diode na magko-convert ng AC voltage mula sa ating flyback transformer. Dadaan ng jumper, tatawid sa ating rectifier diode na magko-convert from AC volts to DC volts at gawing pure DC volts dahil dito sa ating 250 volts na 10 microfarad na capacitor. So ngayon, ayan, nalagay na natin siya at ibalik na natin ito dito sa ibaba. Itayo na natin yung ating TV kasi para makita ninyo yung ating gagawin. Yung kanina dito, wala tayong nababasang supply, mababa siya. Ngayon, dahil nakabit ko na yung jumper, dahil jumper lang naman ang putol, kaso lang, kailangan natin mag-checking. Paano natin malalaman kung ano yung problem, ano ang nawala, kung hindi natin alam ang mga nawala. So dahil wala ang 180, kaya natin binaybay yung linya pababa. Ngayon, natunto natin, naputol yung jumper dahil sa kalawang, kaya pinalitan natin. Ngayon, ilagay natin sa DC range ang ating tester at basahin po natin yung voltahe kung lumabas na po yung 180 na kung saan kanina meron lang siyang 1.9 volts DC. Ngayon, i-plug in ko na po yung ating TV. Ayan, na-plug in ko na. At babasahin ko na po yung kanyang 180. Dito tayo. Ayan, meron tayong 184. Kanina 1.9. Ngayon 184 volts 0.1. At titingnan natin ngayon yung ating RGB. Dito sa red, meron tayong 169. Dito sa ating green, meron tayong 167. At dito sa ating blue, meron tayong 96. Bakit hindi magkaparehas? Dapat kaparehas po yan yung red, green at blue. Pero bakit siya mababa yung blue? Dahil po ang TV ay nakaset ang program sa blue background. Kaya kulay blue siya. So, priority ang blue, kaya siya bumaba dahil na-maximize ang trabaho ng color blue gun or pin. Kaya po, mababa ang blue. Magbabalance lang po siya kung meron ng signal na video sa kanyang screen. So magiging parehas po yung reading or hindi man totally na parehas, magkaiba kasi depende po yan sa projection or pinoproduce na kulay ng ating unit. Iikot natin ang TV. Hindi ko nabubunutin sa plug. Iikot ko lang yung TV para makita ninyo kanina na ang sabi ko na kulay blue. Okay, ayan. O, diba? So kulay blue. Dahil po naka-blue back screen ang setting ng TV, kaya kulay blue. At kung makikita nyo, meron na siyang Astron na display at meron na siyang display bunutin. Ayan o, volume display. Okay, increase natin yung volume. Ayan na. Kung nakikita nyo kanina nung sa simula ng video ay walang display, plain raster. Ngayon kulay blue na siya at meron ng display at back to normal na ito. So ito ay minamadali dahil gagamitin mamaya sa video key. So hindi na natin pahabain ang video natin. Ngayon, titingnan natin dito. Gagamit ako ng salamin. I-adjust ko pa ito yung kanyang
focus. Dito sa ating flyback, dito ay meron siyang dalawang adjustment. Yung sa ibaba, yung screen sa liwanag at sa dilim. Dito naman sa itaas, dito yung focus na kung saan mapaganda natin yung picture. Okay, ayan siya. So ayusin natin yung focus, i-adjust natin for the final tawag dito, para sa ating final na adjustment. Okay, sana makita yung ating gagawin. Gagamit lang ako ng salamin at dyan sa inyo ay makikita ninyo dyan yung aking gagawin. I-adjust ko itong upper adjustment, itong focus. I-adjust natin, ayan. Okay, so ilagay natin sa menu yung ating TV para makita natin, ayan, yung clarity ng ating display. Ayan, oh. So ito na yung, ayan, yan na po yung pinaka-klaro or malinaw na display niya. So tapos na ang video natin. Hindi ko na ipapakita yung aking pagsarado, yung aking pagtesting, hindi ko na ipapakita. Basta na ipakita ko lang sa inyo kung paano gawin, paano hanapin, at kung ano yung mga solusyon. So, maraming salamat, at kung umabot ka sa video natin at sa palagay mo ay nakakatulong itong video natin, pa-share po sa mga electronics group at lalong-lalo na po sa ating mga kaibigan na nagsisimulang magiging technician. Maraming salamat, mabuhay ang lahat, God bless at more power. Hanggang sa muli, ito na po ang video natin para po sa ating TV na may plain raster na problem. Bye-bye!